Diyos ka sa amin. Friend ko po yung songwriter ng kanta na ito. So mabilisan lang to mga kapatid. This is simply my personal understanding of the lyrics through a Trinitarian lens or Trinitarian reading. I do not represent po the Hope Filipino Worship. I do not represent the composer. Okay? Maging malinaw lang po tayo dyan. I only speak for myself. Okay? Hindi ko rin i-defend itong song na to simply because I personally know the composer. At di ko rin naman sinasabi na lahat nung na-raise na concern about this song ay mali. Okay, ano ba yung concern? Doon po sa chorus. Sabi doon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Yung itong second part, dito nagkaroon ng concern. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Pangit ng boses ko, pasensya na kayo. Pero, anong concern doon? Kasi si Jesus yung ina-address, di ba? Panginoong Jesus, purihin ka. And then, all of a sudden, tinawag siyang Ama, aming Ama. Which, ayoko maging technical guys, sorry. Kasi alam ko may mga bagong mananampalataya na nanonood dito. Pero, pag ginawa mong Ama si Jesus or yung Holy Spirit, it will fall under modalism or oneness. So, yung part na, Panginoong Jesus, purihin ka. Pansinin yung melody. Pababa yung ending ng note. At merong intentional pause. Purihin ka, pause. Meaning, it's a complete statement. Kaya pagpasok nung dakilain ka sa buhay ko, aming Ama, bagong statement na yon. So, the song shifts naturally from worshiping Jesus to addressing the Father. Something many worship songs do without announcing the change in addressee. Pakinggan nyo to. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Pababa yung ending ng note, merong intentional pause, meaning doon nagtatapos yung isang thought. Kaya pagpasok nung dakilain ka sa buhay ko, ina-address noon yung Ama naman. Hindi ko alam kung naiintindihan ba yung explanation ko. Wala po akong alam sa music. I can say zero knowledge ako sa music, so hindi ko alam yung mga term. Pasensya na kayo. Pero, could the lyrics be clearer? Yes. Kaya nagkaroon ng concern kasi ambiguous siya. Meaning, maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon doon sa pagkasunod nung linya sa chorus. Pero dapat na-distinguish natin yung ambiguity at yung heresy. Okay? Magkaiba yung ambiguous wording sa explicit na false doctrine. Hindi lahat ng imprecise na lyric ay automatically nagtuturo ng heresy. To be honest, fair talaga yung mga points kapag binasa nyo maigi anong mga nag-raise ng concern. Kasi nga, di ba, Jesus biglang Ama, pero as someone, again, kasi kilala ko yung songwriter. I know na Trinitarian siya. So, I understand the lyrics through a Trinitarian reading. Kaya mahalaga maging maingat tayo sa pagsusuri ng mga lyrics. Pero maging maingat din tayo sa pag-intindi doon sa intensyon ng songwriter. And again, as someone, kaya ako na-explain to sa inyo is, I know the songwriter personally. That's how I understand the lyrics. Kasi alam ko na Trinitarian siya. Alam ko kapatid natin siya kay Kristo. So yun lang, let's continue to pursue both theological precision and Christian charity. Habang dinidiscuss natin itong mga bagay na to, lahat tayo ay fallible. Ibig sabihin, maaaring magkamali o magkulang. Kaya yung katotohanan na yan dapat nagbubunga sa atin ng humility. Maging teachable tayo habang nakikinig sa isa't isa, habang sama-sama tayong naghahangad na maging mas tapat sa salita ng Diyos. Lamang po, God bless you all.